Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Hunyo 7, 2016. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin ang People's Television Channel 4 at siyempre pa ang ating IBC 13. At dito naman, andyan na ang ating kabalikat. Walang iba kundi si Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang umaga. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. Ang ating the lady with a dimple on every smile. Ang aking co-anchor, Miss Zarina Luzuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning, Ka Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live po kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS app sa inyong mga app store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang napapanahong talakayan natin sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa ating mga texters, naku, please lang, pakiusap. Ako po'y nakikiusap. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses in every messages. Baka po hindi mabasa ni ano ba ang pangalan niya? Wag ganon. Ni Porcelana ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please keep it short and simple. Thank you very much. Okay. Miss Zarina, good Yes, morning. Ka Francis, good morning. May isinesenyas kanina pa si Anthony. Oo nga nakakainis. Bakit? Bigyan na natin yan minsan ng mic para kasama natin dito sa talakayan. Very good suggestion. Okay, but anyway, A7 na ngayon at tomorrow is June 8. Ayan ang pagtatapos ng election ban. Yes. Okay. Para doon sa mga talagang matagal nang nami-miss yung kanilang mga barel na hindi madala ng illegal, no? Na pwede na at tapos na ang gun ban, bukas. Last day na bukas ng gun ban, ng mga election ban, kaya pwede na kayong magdala sa June 9. Ayan. At maliban po dyan, yes, meron pa. araw na rin ang submission ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato. Or walang kandidato. extension yan. Yes, wala na po, Ka Francis. At ang sabi ng COMELEC, kapag hindi raw sila nakapag-submit, kahit na nanalo sila, hindi sila makauupo sa kanilang mga posisyon. Ayan. Tama yun, Ka Francis. Maliwanag yan. At sabi pa ng COMELEC, kung twice sila na hindi nakapag-submit, wala na silang karapatan to run in government offices sa susunod. Medyo mahigpit na yun. Kaya dapat magpasa na medyo talaga. mahigpit na yan. So, seryoso ang COMELEC dyan sa bagay na yan.
Kaya umalinsunod na kayo. Kung meron kayong napakalaking kontribusyon na tinanggap, bakit hindi nyo ipakita? Bakit hindi nyo sabihin? Kung hindi nyo nagastos lahat, well and good, pero kinakailangan ideklara para malaman natin kung magkano ang ginagastos ng bawat isang kandidato sa kanilang minimithing posisyon. Yes, yun. Para sa kalaman ng ating publiko, yung SOSE po, doon minimeasure yung ginastos itong mga kandidato sa nangyaring kampanya. So, bawal kasi sumobra, di ba po? Merong nakalaan na Pero walang ganito hindi, lang dapat. pero walang walang akong nalaman na hindi sumobra eh. Wala na. Wala. The entire years of your life, Dahil wala. magkano daw per voter? Ang dapat Parang mong 10 gastusin. pesos, tama 10 ba? pesos. Yeah, per vote. What is 10 pesos? May maibibili ba yung 10 pesos? Baka hindi pa makabili ng biscuit yan eh. Uy, meron na, biskuit. Magkano ba ang biscuit Like, ngayon? nasa 7 pesos, 6 to 7. O, di isa't kalahati Tapos yung candy biscuit. in the rest. Candy na lang yung Walang direct. panulak. Wala na. Tubig na lang ang panulak Ay, ice tubig, di ba may mga ganon? Oo. Okay. Kaya Samantala, pa sa mamaya, kayong mga taga Quezon City, abangan nyo, merong babasahin si Zarina na advisory na mawawala ng tubig the whole day today. Ito po ay nayag The ng whole day today. Maynila. Ngayong Martes, Hunyo 7, ay magkakaroon ng pagsasaayos ng treatment facility dito po sa Quezon City. Yan, So okay. yung mga maaaring makaranas ng mahinang pressure muna to, Mahina, Francis. okay. Yung barangay 166, 167, 176, 178, 180, 182 at 188 na pawang mga nasa Caloocan City. Okay. Apektado naman po sa Caloocan. Sa Quezon City naman po yung Capri, Gulod, Kaligayahan, nagkaisang na North Fairview, Ayan. Novaliches proper, Pasok Putik, at San Agustin at Santa Monica. Ayun. At makararanas naman po ng mahinang pressure din ng tubig ang May Kawayan Water District at Obando Water District. Ayan. At sa Valenzuela City naman, Francis, kabilang sa maapektuhang lugar ng mahinang pressure ay ang Arcombato, Bagbaguin, Balakangkas, Bignay. Ano Balakangkas? Oo, Balakangkas. Bignay, Bisig, Kanumay East, Kanumay West, Kaloong, Dalandan, General T. De Leon, Isla, Karuhatan, Lawang, Bato, Lingunan, Mabolong, Malanday, Malinta, Mapulang Lupa, Marulas, Maisan, Palasan, Parada, Pariancillo, Villa, Paso de Villas, Pasolo, Polo, Puntre Rincon, Tagalog, Ugong, Venteriales at Wawang Pulo. Sana po nakuha nyo. Ang dami, Francis. Hindi bale. Kung sakasakaling hindi maliwanag, i-text nyo yung inyong lugar para malaman nyo. I-double check natin. I-double check natin yan. Okay. Samantala, ang ating words of wisdom for today, naku, napakaganda nito. Dahan-dahan lang ang basa sa Yes. Reyna. Ang ating words of wisdom ngayon po Tuesday morning ay, progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. Sa Tagalog po, ang pag-unlad ay imposible kung walang pagbabago. Tama? At ang Good. mga taong hindi kayang baguhin ang kanilang isip ay hindi maaaring baguhin ang kahit anong bagay. Or hindi kayang baguhin ang kahit anong bagay. Ayan, Mula po yan kay George Bernard Shaw. Ay, salamat, Mang Jorge. Okay, maganda yun, no? Ang pag-unlad ay imposible kung walang pagbabago. There's nothing permanente except change. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng pagbabago, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga isip mo ito lang. At saka Wala ka na confined ka na doon. pinaniniwalaan. Yun na lang. Gusto mo na lang yun. Ayaw mo magkaroon ng pagbabago, nakasanayan mo na yan. Walang mangyayari sa'yo. Yes, walang mangyayari talaga Mabuti sa na buhay. lang sa katulad mo. Nakapagbago Ako na ka naman. kagad ng desisyon, nakapagbago ka ng foresight mo, nakita mo na kung saan ka dapat tumahak na landas patungo sa kanya. Ayun. Kaya bagong-bago ka talaga ngayon. You are all new. Kasi Yes. tumatanggap ka ng pagbabago. Oo, tumatanggap naman. Kaya umuunlad ka. Sabi nga ni Antonio, rock. Ang pangit. Naku, wag naman yun. Hindi dapat ganun, Bigyan mo ng mic yan sa susunod. Hindi maganda yun. Okay, 9:49 segundos. Makalipas ang 6:00 at nariyan na ang ating unang bulusok ng mga balita sa araw na ito ng Martes sa pamagitan ni Mr. Audrey Gorisata. Pero bago yan, narito muna ang ating headline sa TID ni Jeng Margarejo. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Mga pulis sa Davao sinimulang sanayin para maging Presidential Security Group ni President-elect Rodrigo Duterte. Pangulong Aquino patuloy ang trabaho hanggang sa huling araw ng kanyang termino.
transition meeting ni PCOO Secretary Sunny Coloma at incoming Communications Secretary Martin Andanar ginanap. At voters biometrics registration bubuksan ng COMELEC sa susunod na buwan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinimulan na rin sanayin ng Davao Police ang kanilang mga tauhan na itatalaga sa Presidential Security Group ni President-elect Rodrigo Duterte. May report si Rocky Ignacio. Patuloy ang paglalatag ng seguridad sa Davao City at kalapit lugar kung saan nananatili si President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay Police Senior Superintendent Vicente Dupa Danao Jr., nagsimula ng magsanay ang police personnel na may tatalaga bilang miyembro ng Presidential Security Group o PSG na papasok na liderato. Today we have at least siguro mga 120 yung nakalista na, no? And marami pang yes, to be relieved and reassigned sa under ng Presidential Security Group. Ayon kay Danao, iba yung paghahanda pa ang kanilang gagawin dahil sa inaasahang pagkakaroon pa ng malalaking pagtitipon matapos ang Thanksgiving party para sa panalo ni Duterte nung Sabado. We're expecting na hindi lang ito yung una at saka last na event. Actually, ito lang yung umpisa. No, so we're expecting na more events sort of this kind of celebration will be happening in Davao City, lalong-lalo na actually itong nangyari nung last is one of the biggest crowd na nakita ko eh. Yes, it's one of the biggest crowd and I'm very thankful sa lahat na everybody cooperated po sa lalong-lalo na sa implementation natin ng peace and order. Sa report ng Police Region 11, umabot sa may 500,000 kataon lumahok sa tahimik at maayos sa pagdaraos na Thanksgiving party na ginanap sa Crocodile Park. Conclusion of the One Love, One Nation Thanksgiving party, we're very thankful that the event ended peacefully and successfully without any untoward incident. No? Although we've been receiving threats, no, yung threat naman na lalong-lalo na sa terrorism is lagi naman nandyan, hindi naman nawawala yan. But we're able to surpass yung event with no untoward incident. So we're very thankful sa lahat, lalong-lalo na yung ating mga different law enforcers. Kinilala ng Davao Police na naging epektibo ang pagtataas ng awareness ng publiko para pigilan ang anumang banta ng karahasan. Ilang araw ang Thanksgiving party, nagpalabas ang pulisya ng mga larawang pinaghihinalaang terorista. Actually, it did not deter, no, or didn't have any effect so far. Siguro kung meron man, mas naging vigilant yung mga tao, no? Kaya nga purposely nilabas natin yung mga ibang mukha dyan para mabantayan natin kung sino yung dapat nating bantayan sa loob. And papasalamat din po tayo, lalong-lalo na sa mga nag-attend who were very submissive doon sa inspection na ginawa natin. Although ilang series of inspection po kasi yan, I think matap. 4 na inspection bago po nakapasok sa loob mismo. And salang-sala yung tao, sinala talaga natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City. Pabor ang pambansang pulisya sa pagbibigay ng pabuya ni President-elect Rodrigo Duterte sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, malaking bagay sa PNP na magkaroon ng reward system bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Anya kahit noong paman ay ginagawa na nila ang pagbibigay pabuya sa mga informant. Lalo na't importante ang kooperasyon ng taong bayan sa pagsugpo ng problemang iligal na droga sa bansa. Sa iba pang balita, tiniyak ni Communications Secretary Sunny Coloma na patuloy ang pagtatrabaho ni Pangulong Aquino hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Nagsimula na rin umano ang palasyo sa pagta-turnover ng mahalagang dokumento sa susunod na administrasyon. May report si Elena Luna. Hanggang sa huling araw ng kanyang termino, patuloy na magtatrabaho si Pangulong Aquino. Ito ang tiniyak ni PCOO Secretary Sunny Coloma sa natitirang mga araw ng Pangulo bilang pinuno ng bansa. Bawat araw ngayon hanggang sa June 30 ay on the job pa rin yung ating Pangulo at tinutukoy pa rin niya yung mga dapat tukuyin ng isang nakaupong Pangulo ng Republika. Yung pong
pumipirma po siya ng mga sinumite ng mga enrolled bills. Marami-rami din po yun. Kaya nga napansin ninyo, during the recent days, may inaanunsyo tayo ng mga inaaprubahan na bagong Republic Act. O yung sa customs, yung increased penalties for smuggling, yung DICT, PDIC, yung Customs Modernization, Customs and Tariff Modernization Act. Bukod doon, no, yung 24/7 na pagsusubaybay sa mga nangyayaring kaganapan sa buong daigdig. Ito po, lahat po ng mga ito ay tinututukan pa rin ng Pangulo at ng tanggapan ng Pangulo at ng lahat ng mga kagawaran at tanggapan ng ating bansa as we speak. At gagawin po ito hanggang sa kahuli-hulihang araw ng termino. Sa darating na linggo, pangungunahan ng Pangulo sa huling pagkakataon ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isa sa mga aktibidad na isasagawa sa area ng Rizal Park at Luneta Grandstand on June 12 ay yung paghatid serbisyo ng iba't ibang ahensya katulad nung Dole Job Fair, yung DTI Diskwento Caravan, yung Free Medical and Dental Mission ng DOH. At maaring ma-replicate din ito sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. As for the President, ang batid nating opisyal na palatuntunan niya so far ay yung pagdaraos ng Van de Honor. Dahil ito yung traditional na reception for ambassadors, no, and delegates at representatives ng iba't ibang bansa na pangkaraniwang nagbibigay-pugay sa pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. Samantala, ipinatutupad na ang transition para sa susunod na Administrasyong Duterte. Ayon kay Secretary Coloma, ilang mga dokumento na ang na-turn over ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. kay ES-designate Salvador Medjaldea. Handa din naman yung ating Presidential Transition Committee to meet with them. Pero nakita naman natin, bawat isang cabinet secretary designate nagkaroon na ng inisyatiba na umpisahan itong dialogo na ito bilang bahagi ng transition at nagaganap naman ito sa maraming kagawaran as we speak. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Samantala, nagsagawa ng transition meeting kahapon sina Communications Secretary Sunny Coloma at incoming PCOO Secretary Martin Andanar. Sa pag-iikot ni Andanar sa mga opisinang saklaw ng PCOO, sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang mabuting proyekto ni Coloma. May report si Elena Luna. Ipagpapatuloy ni incoming PCOO Secretary Martin Andanar ang mga nasimula ni PCOO Secretary Sunny Coloma. Nihayag ito ng magiging bagong kalihim ng Government Media Group matapos ang kanilang pagpupulong sa Quezon City. Marami pang bibigay sa akin ng dokumento si Secretary Coloma at ako naman ay bilang estudyante ni Secretary Coloma sa Asian Institute of Management. No? Aalamin ko muna lahat kung ano yung merong binigay sa akin na listahan, Secretary Coloma. Yung mga magandang mga proyekto na dapat tapusin. Hindi naman tayo yung tipong porket bagong administrasyon ay hindi natin ipagpapatuloy yung mga magandang proyekto. So ipagpapatuloy ko yung legacy ni Secretary Coloma at titignan natin kung ano pa yung mga kulang at kung ano pwedeng idagdag pa para mas lalong mapaganda ang ating serbisyo, ang serbisyo ng PCOO. Ang meeting ay ginawa sa imbitasyon ni Secretary Coloma. Matapos ang kanilang pagpupulong, iniikot ng outgoing secretary si Andanar sa iba't ibang ahensyang sakop ng PCOO. Una rito ang Radyo ng Bayan kung saan ipinaliwanag ni Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services Director Tito Cruz at Station Manager Alan Alyanige ang operasyon nila. Nagtour din sila sa Apo Printing Unit, ang ahensya ng PCOO na nakakapag-remit ng malaki sa National Treasury. Umikot din sila sa People's Television Network kasama naman si PTV General Manager Albert Bocobo. Nakita ni Andanar ang nire-renovate na building ng government TV station. Si Andanar ay dating newscaster ng PTV. Sa pamagitan nito, nais kong magkaroon siya ng malawak na ideya hinggil sa kabuuan ng mga government media assets at kung paano ito maaaring gamitin ng Duterte administration sa pagpapalaganap ng mensahe ng pamahalaan. I'm very impressed. Mukhang lahat ng problema ng
PTB4, Radyo ng Bayan at lahat ng sangay na nasa ilalim ng PCOO, mukhang tinapos na ni Secretary Coloma. Wala na akong trabaho gagawin. Isa sa mga bibigyang prioridad ni Andanar ang media ng bayan. Isa sa mga proyektong sinimula ni Secretary Coloma. Sinalaysay ko sa kanya kung paano nag-uugnayan lahat ng mga iba't ibang ahensya natin, ano yung mga resources na available sa pamahalaan, at kung paano sa bawat pagkakataon sinisikap nating maihatid sa sambayan ng Pilipino yung makabuluhan at tamang impormasyon na makakatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nakatakdang pumunta si Andanar sa Davao City para direktang mag-report kay President-elect Rodrigo Duterte at incoming Presidential Management Staff Chief Bongko. Makakatulong daw ang naging meeting at tour sa nakaatas sa bagong liderato ng PCOO, ang inaugurasyon ng magiging bagong Pangulo sa June 30. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo kay Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Tuloy-tuloy tayo, 21 minutos, 21 segundos. Makalipas ang alas 6, ang iyong unang cabinet ng Message Center, Zarina. Go! Yes, good morning sa lahat. Napakaganda po ng inyong programa from Katiil, Davao Oriental. Maraming salamat po. Thank you. Naimbaga bigat, kakabsat Pogi, Sir Alan. Oy, kastamet. Ka Francis, Ma'am Zarina. Happy birthday to my sis, Rebing Flores. Birthday today, June 7. Happy birthday po mula kay Happy retired birthday. BFP Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Ganda umaga, Sir Francis at Ma'am Zarina. Dapat po kusain ng PNP ang mga pagawaan ng bawal na gamot. Kaya kung wala sila, wala mga pusher at user. Ako po si Boy Sembrano ng Lanao del Norte. Thank you. Happy birthday Thank you. to Jeffrey Police, ex-Barangay Rawis Captain, Edrang Oriendo. More power and blessings. Mula po kay Junjun Kalong. Good morning, Ma'am Zarina. Happy viewing po sa Banate Central Teachers from Needs Escaner of Banate, Malungon, Sarangani. Maraming salamat po. And good morning, gandang ma'am and handsome kuya. Greet ko po dito ang Familia de Torres at Di Masalang, and always inabangan kayo tuwing umaga. Uy, Next season thank po you. ito ng Palikalapan. Maraming salamat po. Okay, dito sa ating aparador ng Message Center, pabati po Alma Nogoy Roldan. Natuto po kami sa inyo lagi, lalo na sa patas niyong pagbabalita. Yan ang magaling na media. Tunay at tapat na pagbabalita, always keep it up. From Norman Gaton. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Hello, PTB4. Salamat kay Digong. Dito na kami nanonood. Napakatotohanan at educational ang inyong mga pahayag. Alden from Iloilo. Salamat po. Magandang umaga po, Binibining Ganda. Pakibati naman po kami dito sa Magsaysay, Lasam, Cagayan. Domingo family na laging sumusubaybay sa inyong programa. Salam. Okay, thank you. Good morning, PTB4. Magandang Sarena. Bagay na bagay ang damit mo from Davao City. Oy, Okay. thank you. Oo, para daw fish. Congratulations, Floral to. PTB4. Kayo ang bagong paboritong TV channel ko for news and current events. Bolandoy of Las Piñas. Salamat po. Good morning sa inyo, PTB4. Sa inyo kami lagi nanonood at sana good health kayo lagi. More power and God bless from Surigao del Sur, Cantillan. Okay. Good morning, PTB. Taga Compostela, Mindanao po kami. Sikat kayo dito sa amin. Kayo ang media ni Tatay Digong. Okay. Greet ko po kayong lahat ng good morning. New viewer nyo po kami and my family. Al Patrick Chavit from Nasipit, Agusan del Norte. Okay, belated happy birthday to Mr. Cesar Salazar, News Editorial Board ng PTB4. Okay, belated happy happy birthday. belated birthday, Mr. Cesar. More power, God bless. Good morning, panawagan lang po sana ka Francis na kung mare, simula na rin ang curfew hour dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po, Bobby Ocampo ng Bulacan. Nako, ipatutupad po yan sa buong Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy na tayo para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka Francis ang Davao Radio ng Bayan kasama si Peng Alinio. Maayong buntag, Peng, konektado ka. Maayong buntag, Sarina at Francis, mga leader ng mga katutubo mula sa iba't ibang tribo galing Luzon, Visayas at Mindanao ay nagtipon-tipon sa lungsod ng Davao kamakailan para sa 3 araw na Indigenous Peoples IP Policy Agenda Consolidation Meeting upang isahin o konsolidahin ang kanilang mga agenda
sa bawat reyon at pagkatapos ay iabot ito kay President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay Cesar Lagablablanos, isa sa mga partisipante sa nasabing pagtitipon mula sa tribong Mansaka ng Davao, ay ang pangunahing agenda nila ay hakbang upang ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ay gawin itong isang departamento. Pangalawang agenda ng mga katutubo ay hilingin ng bagong Pangulo na sana ay maglabas ng isang executive order upang gumawa ng Office of the Presidential Advisor on IP o OPA-IPA. Ayon kay Lanos na kapag naitatag na ang OPA-IPA, ito ay makakatulong ng malaki na magiging katuwang ng iba't ibang ahensya sa pagbibigay ideya kung ang tamang tugon sa mga totoong suliranin at pangangailangan ng mga katutubo at kuno ang mga wastong serbisyo at mga programa na dapat ibigay sa mga ito. Umaasa ang mga katutubo na sa pamamagitan ni Duterte ay magkakaroon na ng kabinete ang IPs at mabigyan pansin na ang kanilang sitwasyon. Para sa Radyo Vision, Peng Alinyo ng Davao City Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. Puntahan natin kagyat ang radyo ng Bayan Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan with Teresa Campos. Teresa, naimbagabigat, konektado ka. Naimbagabigat kasamang Francis, mas lalo pang pinalaras ng DILG Region 2 ang ugnayan nito sa kanilang mga development partners upang maisulong pa ang pagpapaunlad sa mga LGUs sa rehiyon. Ito'y matapos muling turirma sa isang kasunduan ng kagawaran at mga partners nito bilang mga miyembro ng Multi-Sectoral Advisory Committee o MSAC na tutulong sa pagpapalaganap sa mga best practices ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay DILG Region 2 Director John Castañeda, tamang-tama ang naganap na pagtitipon nila kamakailan sa nais isulong naman ni President-elect Rodrigo Duterte na magtatag ng federal form of government. Sinabi ni Castañeda na upang ganap na matamo ang balaking ito, dapat ay palakasin muna ang mga LGUs dahil sa ilalim ng federalismo ay mas mabibigyan na ng kapangyarihan at mas malaki ang magiging papel ng mga LGUs sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Dito sa Rion 2, ang dokumentado ang mga best practices ng mga piling LGUs na maaaring ma-access ang publiko sa website ng DILG o sa YouTube at maging sa social media. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos. Narito naman po ang Kalbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Sumagang Alegado. Maupay na aga, Jennifer, konektado ka. Maupay nga aga matapos mabuksan sa mga turista ang Cavite Zipline at Malahog Region Nature Park nitong summer season at naging positibo ang pagtanggap ng publiko. Sa ngayon, hinahanda na ng City Tourism Office ang iba't ibang tourism development projects at activities. Ayon kay City Tourism Officer Ronald Ricafort, susunod na bubuksan para sa mga turista ang boating at kayaking sa Bulong to River sa Barangay Malupalo, kung saan magiging highlight ang Marble Rock Formation. Ayon pa kay Ricafort, inaasahan na din sa taong ito na makukumpleto ng mga kinakailangang kagamitan para sa 4 na snorkeling and diving sites sa lungsod. Napag-alaman pa ng CBS News na nagpapatuloy ang konstruksyon ng access road papuntang Bangon at Tarangban Falls. Sa report ng Department of Tourism Regional Office, pangalawang lungsod ng Cavite sa buong Eastern Visayas sa may pinakamataas na tourist arrival nitong nakaraang taong 2015. Ayon pa kay Ricafort, inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga turista na bibisita sa Cavite sa taong ito dahil na rin sa Cavite Zipline at ibang pang tourism sites na bubuksan para sa publiko ngayong taong 2016. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Alegado ng Cavite City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jennifer Sumagang Alegado. Tuloy-tuloy na kagyat tayo. Alamin na natin ang ating weather outlook for today, Tuesday. Live sa Pag-asa DOST, puntahan natin ang ating kasama na si Desiree Jonio para sa weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga din sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kabilang ba kayo sa mga na-stranded kagabi dahil sa malakas na mga pag-ulan? Naku, ngayong araw, posible pa rin ang mga nasabing pag-ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasabayan ng patuloy din na pag-iral nitong southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may northern Luzon. Sa mga susunod na oras, paghandaan lamang ninyo itong may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi nitong Cordillera hanggang sa may Ilocos Region, kabilang itong Central Luzon, gayon din
dito sa may Cagayan Valley. Siyempre, dapat di maghanda sa mga pag-ulan itong Metro Manila hanggang dito po yan. Sa may bahagi nitong Calabarzon, kasama rin itong Maropap hanggang dito sa may Western Visayas. Mas maaliwalas naman na panahon itong mararanasan. Dito po yan sa natitirang bahagi nitong ating bansa, partikular na sa may Mindanao at sa natitirang bahagi nitong Visayas. Pero dahil nga tag-ulan na, posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog o yung mga thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ito sa mga may lakad naman sa mga susunod na araw, silipin natin itong 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa may Baguio City sa mga pupunta sa Cannon Road. Bukod sa panangga sa malamig na panahon, huwag ninyong kalilimutan na magdala ng panangga sa mga tsansa ng pag-ulan. Simula bukas hanggang sa araw ng Biyernes, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa nasabing bahagi ng Pilipinas at ang temperatura yan po ay between 25 degrees Celsius, posible ring umabot sa 26 degrees Celsius bukas po yan. Dito naman sa atin sa Metro Manila, sa mga pupunta pa rin sa Divisoria, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil mataas itong mga tsansa ng pag-ulan. Simula yan bukas hanggang sa araw ng Biyernes. Ang temperatura naman posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Silipin naman natin sa Metro Cebu sa mga dadayo sa nagagandahang simbahan sa nasabing lugar. Huwag kalilimutang magdala ng mga inuming tubig bukas dahil inaasahan itong mainit na panahon. Pero pagpasok nitong araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Biyernes, may mga tsansa lamang na mga pag-ulan kaya huwag kalilimutang magdala ng payong. Silipin naman natin sa may bahagi nitong Metro Davao sa mga pupunta dito sa Davao Crocodile Park. Bukas hanggang sa araw ng Huwebes, maaliwalas na panahon itong mararanasan at ang temperatura 24 yan hanggang sa 34 degrees Celsius. Panghuli na lamang sa may Zamboanga City sa mga pupunta dito sa People's Park, huwag ninyong kalilimutang magsuot ng preskong damit dahil inaasahan pa rin itong mainit na panahon. Ang temperatura sa katunayan posible ang umabot sa 34 degrees Celsius pero air temperature pa lamang po ito at iba pa yung init na posibleng maramdaman mismo ng inyong mga katawan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo at narito na ang ating panahuin sa ating hapag ng talastasan. Zarina, ipakilala mo na. Maraming salamat, Ka Francis. Oh, ayan, ang galang ko. Okay, siyempre, nandiyan ang ating May komisyon. CSC tayo. Ang komisyon ng Serbisyo Sibil. Live po dito sa studio, Yan. makakasama natin si Director for Maria Luisa Agamata. Siya po ay mula sa Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission o CSC. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, ma'am, ay yung No Smoking Month. Tama. Yes. At saka po ang anti-red tape ng pamahalaan. Ka Francis. At isasama na natin dyan yung mga pag ika nga hindi magagandang gawin ng ilan, lalo na sa pakikitungo sa ilang mga matatanda na. Tama. Okay. Good morning, Madam Director. Welcome po sa ating Radio Vision. Magandang umaga sa iyo, Francis, at magandang umaga sa iyo, Zarina, at lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Napapanahon po ang pagpasyal nyo rito sa Radio Vision sapagkat tayo po ika nga iyayakap na sa bagong administrasyon come July 1st. Ano po? So, siguro magandang mabigyan nyo kagad ng paalala, paunawa ang ating mga civil servant kung ano ang nararapat na gawin nila sa pagtanggap natin at pagyakap sa bagong administrasyon ngayon bilang mga paglilingkod bayan. Unang-una po, tayo po ay nasa pamahalaan upang makapaglingkod po ng napakahusay at napakabilis. At idadagdag ko na rin yung napakagalang. Yun ang importante. Talagang Sapagkat ang dahilan po na kaya po tayo nasa pamahalaan ay para mapaglingkuran po ang ating mamamayan. Maibigay po yung kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng ating bayan. Okay, pero bago natin puntahan yung huling binanggit ninyong makapaglingkod ng tapat, na with a smile, yung magandang serbisyo, puntahan muna natin yung pangunahing topic. Na gustong-gusto ni Zarina. Zarina, go. Ayun, kasi po No Smoking Month ngayong buwan ng June, pero dapat the entire year, araw-araw,
bawal po talaga, di ba po, na manigarilyo talaga sa mga Aba, government facilities sige, Madam and public Director. offices, di ba po? Tamang-tama, Sarina, ako'y kampi sa'yo sa iyong Kampi sa akin. sapagkat hindi lamang po sa buwan ng Hunyo Yes. na dapat huwag manigarilyo, kundi lahat po ng oras at lahat ng araw ng taon. Sapagkat siguro babanggitin ko na po, ano yung mga kadahilanan. Ang World Health Organization po ay nagbigay ng tala na every year 5 million deaths po ang nangyayari, no? At sa Pilipinas po, napakalaki ng share natin. More than 200 deaths every day. Hindi po every year, kundi every day. Kaya naman po, ang Civil Service Commission, hindi lamang po ang CSC, ganun din ang ating Office of the Ombudsman, at pangunahin po din na katuwang at nangunguna na mababanggit natin ay ang Department of Health. So napakarami na pong mga simulan natin sa Office Circular, Office Memorandum, at mga joint circular at memorandum circular anchored on various legislation na po yung naipalabas. But to emphasize, ito pong ating hindi lang anti-smoking month, kundi no smoking every minute every day of the day for one whole year ay ito po ine-emphasize natin sapagkat naman pong masama ito sa kalusugan natin at sa kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Okay. Kasi di ba sila din yung maging modelo, ma'am? Yung mga nasa government offices, dun sa ating mga kababayan na huwag mag-smoke talaga. Exactly. At dito naman po sa atin, sa ating Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nagpalabas na po talaga ng direktiba ang aming buting direktor, Tito G. Cruz, na talagang bawal po ang paninigarilyo, lalo na pero may itinalaga namang isang maliit na smoking area para naman sa karapatan din ng mga tao talagang naninigarilyo. Pwede po ba yun, kung ma'am? may karapatan, yung mga taong huwag silang makalanghap ng second-hand smoke, talagang delikaan, mapanuri sila sa kanilang kalusugan, mapagmahal sila, meron din namang karapatan yung iba. Hindi ba, Director? Pwede ba yun, ma'am? Ganito po yun. Ganito yan. Nagpalabas po ang Civil Service Commission ng Memorandum Circular number 13, ito pong taon na to, upang bigyan ng diin yung No Smoking Day nung May 31, sapagkat ito po ay, World Health Organization celebration po ito, no? Every No Tobacco year. Day. Yes, No Tobacco Day. At yung No Smoking Month natin for the whole month of June ay talaga pong required yun sa lahat ng government officials and employees. 1.4 million po tayo lahat. Kahit may smoking area, so bawal din. Dapat nga po, meron pong 10 meters away po. 10 meters away? Covered po ba yan? Di ba dapat hindi covered yun, yung smoking area? Huwag mong alisin yung kalayaan at karapatan naman ng iba. Nakikita niyo po ang defensive. Halimbawa, katulad dyan sa labas. Kung gustong manigarilyo, pumunta ka doon sa tabi ng puno, doon sa gitna ng kalsada. That is 10 meters away. Open area. Open area. Paano yung mga naninigarilyo sa covered area? Yun ang dapat latiguhin. Alam niyo, sa Quezon City po, merong nagpalabas na po ng ordinansa. Of course, matagal na po, alam natin, ang Davao City ay napakatindi po ng kanilang paglaban sa smoke. May nahuli na po ba dyan? Gusto niyo po ba na mahuli? Kasi hindi lamang po administratibo ang penalty dyan, kundi may criminal liability po. Kasi ang nasabi ko nga po, yan po ay ayon sa batas. Iyan kung mahuhuli mo. Gusto niyo ba na? Meron na po tayong mga ngayon, meron na po tayong mga anong tawag dito, CCTV, at meron na po tayong mga smartphones na maaari na pong mag-record, mag-video. Totoo yun. Kaya nga yung mga naninigarilyo ng patago, tago talaga. Lalo na sa 10 oras ng madaling araw, ay wala siguro pag 1:00, 2:00, wala namang manghuhuli. Ano po? Basta ito po sa loob ng inyong tahanan. Pero syempre po, iintindihin nyo po yung mga mahal sa buhay na makaka-inhale po ng second-hand smoke. Yan naman talagang delikado lang dyan. Pero syempre po ang bawat isa ay may kalayaan at may karapatan. Doon ka sa labas. At saka may responsibilidad naman po Yung smoking,
Kung ako man o kung sino man ang naninigarilyo dito, ang paninigarilyo ay kalayaan pero may kaakibat na responsibilidad. Yes, tama. Hindi po ba, Director? Ay, hindi ko po siguro sasagutin yun. Ang sasabihin ko po ay may mga smoke cessation programs po ang ating Department of Health at ganun din ang iba't ibang mga hospital sa ating bansa. No? At ganun din po ang Office of the Ombudsman. Nagpalabas nga po sila ng Office Memorandum at Office Circular na talaga po sila ng smoking cessation program. Kasi nakita po nila na ganun din po ang iba-ibang ahensya na hindi po talaga ito mabilis mawala kasi po ito isang addiction. It's not because of the person but because of the nicotine. Kaya po kailangan merong mga programa po para matulungan po yung ating mga smokers na to quit smoking. Yun po diniretso. Kaya nga itinaas na ang presyo ng taxes. Ay tama po. Itinaas po ng ating pamahalaan ng mga buwis sa sigarilyo at pati hindi presyo. lamang po yan. Pero naniniwala ba kayo nabibili pa rin? At kaya nga po, eto na po tayo, magpapalabas na po nagsimula na po ang ating graphic health warning law noong March 3. Nasa sigarilyo na at po. sa November 4 po, ang makikita na natin sa pakete ng sigarilyo, kung ito yon, yung mga nakakadiring mga pictures. Sobra po talaga. Yan. Tapos yung mga brand name nila, maliit na portion lang at standard size at hindi pwedeng makulay, kundi standard na rin ang kulay at saka yung font size, yung walang kabuhay-buhay ng itsura ng brand name nila. Ayan, kaya kayong mga smokers, lalo na sa mga government offices, seryoso po ang ating komisyon ng Serbisyo Sibil sa pagpapatupad ng no smoking within offices of the government, lalo na doon sa mga kulom ng area. Yes, sa mga covered na area. Covered area. So ipapadala lang po namin yung picture. Padala nyo na lang. I-text mo na kagad yung mga mahuhuli mo, no? Para baka merong patayong mga reward yan. Ako, daming manghuhuli pag may reward. Anyway. Lalo na po ngayon, meron pong kampanya, the whole month of June. Meron pong Facebook, no? Kung saan po pwedeng magsumbong. Patay actually, na. Meron pong meron pong seriously, may smoke-free civil service na kung saan po tayo encourage na mag-post ng mga messages against smoking, 5 a day, yan, for 7 days. Baka naman yan mauwi sa harassment. Dahil medyo may galit sa iyo, yung katabi mo, kinunan ka nila, tapos sinireport ka sa Facebook. Basta po hindi naninigarilyo, walang problema. Ay, paano lang kung hawak lang ang sigarilyo, is not smoking. Bawal nga din po ang yung ating electronic, yung electronic, Nakaka-cancer yun. Masama yun. Okay, hahabol ko lang, Director. Yung red tape, paano natin ito i-weed out completely? Para sa pagsalubong natin sa bagong administrasyon ay masasabi na natin na lahat ng mga government agencies are red tape free. Okay. Alam naman po natin yung Anti-Red Tape Act or RA 9485. At ang pangunahin pong nagpapatupad nitong batas ay ang Komisyon ng Serbisyo Sibil. Kami po sa Civil Service Commission ay gumawa ng matinding programa. Ang tawag po namin ay Integrated ARTA program. At nandito po yung Seal of Excellence Award na binibigay dun sa mga napakahusay na mga frontline services. Meron po kaming non-break policy na dapat maipatupad, yung paglaban sa fixer, at dapat din merong public assistance and complaints desk na may tumatao po na nag-a-assist, at siya po dapat ay maalam, magalang at mahusay sa magalang. Number 1 yun, magalang. Magalang, kinakailangan. At saka yung serbisyo with a smile, of course. May mga masusungit, kapag ka sa offices. Masungit, tapos nakapunod agad yung noo. Mga ganyan po itsura. Sobra yan, no? At maaari po nilang i-report yun. Ako na nga, may maipafile ako sa inyo. Paano po ang pagpa-file ng mga kasong ganyan, yung mga paglapastangan sa mga may edad, ganyan? Simulan niyo po muna, bago muna kaso. I-report nyo sa contact center. Kasi napakabilis
napakabilis nito, no? Ayan, Sa oho, contact action agad, oh. center ng bayan. Yan. Actually, within the hour po, nagre-respond na kami. Aba, ang ganda naman. Opo. Within the, after this Nagre-respond na program. kami. Oo. Okay. After this program talaga. So, ito po yung mga numbers ng contact center ng bayan. Pwede po namang commendation, suggestion, idea, at complaints, no? Ang number po ay 0908 881 6565. At kung gusto po nilang may makausap na specialist or generalist agent sa aming contact center ng bayan facility, tumawag po sila sa 16565 using a PLDT landline. Pwede din pong mag-email at mag-message sa Facebook. At tsak na meron response kagad. Meron po kasi ito po ay isang pasilidad na gamit po ang modern technology ng contact center operation. At meron po kaming mga well-trained agents nandun po sa aming hub sa central office. Okay. Nako, marami pa sana kaming gustong maitanong. Isumbong na lalo na yung mga walang galang. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, Director, please maglibre po kayo ng oras para sa Radyo Vision. Sige po. Okay, Our pleasure thank you very much. More power to you at sa ating Komisyon ng Serbisyo Sibil. At sa puntong ito, thank you sa ating Director, Maria Luisa Agamata ng ating Public Information ng Civil Service Commission. Tuloy-tuloy na tayo. Puntahan natin muli ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta, para sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Mr. Audrey, go. Maraming salamat ka, Francis. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, may hanggang Hunyo 8 na lamang ang lahat ng mga tumakbo noong nakaraang halalan para makapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures sa Commission on Elections. Kasabay nito, iginigit ng poll body na hindi na nito palalawigin pa ang deadline. Kailangan magsumite ang lahat ng kandidato na naluman o natalo ng hard at soft copy ng kumpletong listahan ng mga natanggap na donasyon at naging mga gastusin itong nagdaang halalan. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, kakasuhan ng COMELEC ang mga mabibigong gawin ito. Maliban dito, hindi na rin pahihintulutang tumakbo ang mga 2 beses ng pumalya sa pagsusumite ng SOSE. Sa iba pang balita, bagamat mag-iisang buwan pa bago o matapos ang 2016 elections, inanunsyo ng Commission on Elections na muli nilang bubuksan ang kanilang tanggapan para sa voters registration at biometrics sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, dahil dito umaasa silang maraming botante ang magpapa-update ng kanilang registration at biometrics. Maliban dito, inaasahan rin ng poll body na malaking bilang ng mga kababaihan ang magpaparehistro para sa barangay elections na gaganapin sa Oktubre. Ito upang magkaroon ng malaking representasyon ang mga kababaihan o babaeng kandidato sa naturang halalan. Sinimulan ng imbestigahan ng Kamara ang trahedya sa isang concert sa Pasay City noong Mayo kung saan 5 ang nasawi. Ginisa sa naturang pagdinig ang event organizer sa tilang ahensya ng gobyerno dahil sa pagpupuslit ng ilegal na droga sa naturang concert. May report si Jervis Manahan. Inimbestigahan na ng Kamara ang Close Up Forever Summer Party na ginawa sa Pasay City noong May 21, kung saan 5 tao ang nasawi. Ito'y para lalo pang mapalakas ang ating mga batas kaugnay ng ipinagbabawal na gamot na isa sa pangunahing nilalabanan ni President-elect Rodrigo Duterte. Droga kasi ang hinihinalang dahilan ng mga pagkamatay at kinumpirma mismo ng NBI na nakitaan nila ng ecstasy ang mga labi ng 5 biktima. Humarap sa pagdinig ang mga representante ng Unilever Philippines, ang mga event organizers na Eventscape na namahala sa concert at Activations Group na namahala naman sa seguridad dito. Nasa pagdinig din ang mga opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng NCRPO, SPD, PIDEA, NBI, Dangerous Drugs Board, gayon din ang representante ni Pasay City Mayor Antonino Calixto. Sa isang punto ng pagdinig, tila nagturuan ng activations at PNP sa kung sino bang dapat managot sa pagpasok ng illegal na droga sa concert venue. Gate ng Activations Group, pinayagan nila ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa loob ng concert venue noong gabi na nangyari ang malagim na insidente. Pero gate naman ng PNP, nasa perimeter area lang sila ng concert venue at hindi pinapasok sa loob.
Sa kabuuan, mahigit 400 security personnel daw ang nakibahagi sa naturang concert. Bukod sa mga pulis, mahigit 200 bouncer daw ang dineploy sa Forever Summer Concert. Pero aminado ang security group na activations na outsourced ang mga ito. Hindi naman lisensyado at natutulang sa kanilang experience. May mandato raw ang mga bouncer na i-frisk ang mga partygoers at kumpiskahin ang mga illegal na droga na makikita. Ayon din sa activations, 3 araw ang ginawa nilang security briefing at nagsagawa sila ng run-through sa mismong araw ng party. Kinwestiyon ni Representative Miro Kimbo kung bakit nagsagawa ng party ang close-up na isang brand ng toothpaste. Gayong may mga reklamo na ng tulakan at peking tickets sa mga Forever Summer Parties noong mga nakaraang taon. Pero sagot ng Unilever, gusto lang naman daw nilang sumaya ang mga kabataan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga sikat na DJ at hindi raw nila inasahan na makakapasok ang iligal na droga sa loob ng venue. Sinabi ng Unilever na nagbigay na sila ng tulong sa pamilya ng mga nasawi. Nasa kustodiya na raw ng NBI ang 5 hinihinalang suspect sa pagdadala ng droga sa loob ng venue. Nangako rin ang mga opisyal na may mananagot sa pagkamatay ng mga biktima. Ang ginawang konsyerto noong May 21 sa SM Mall of Asia grounds ang ika-4 at final na Forever Summer Party. Dahil dati na raw nakaplano na hindi na nila ito isasagawa muli sa mga susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. Sa iba pang balita, patuloy ang operasyon ng Balik Eskwela Task Group sa pagtugon sa mga suliranin at katanungan ng mga magulang at mag-aaral. Kaugnay ng nalalapit na pasukan, may report si George Bandola. Inabutan naming umiiyak si Imelda Lusitano, isang ina. Inang nag-aalala baka hindi makatuloy sa grade 7 ang kanyang bunso, bagay na inaayawan nito. Pasay ko siya i-enroll, kaya humingi ako ng assistance sa DEX o referral na pwede naman ma-temporary enrollment ko siya. Kasi wala siyang kahit na ano sir, wala siyang dala talaga. Hindi dahil sa K-12, kundi dahil iniipit daw ng advisor nito ang Form 137 o report card ng kanyang anak at pinatutubos ng 10,000 pesos bago makalipat sa Pasay High School ang bata. Hindi na siya masyadong alagain, hindi ka ganyan elementary. Kaya dito ko na siya inililipat kasi siyempre ako yung nanay niya, hindi ko naman siya Opo. Umabot sa 45 hanggang 50 ang tawag na tinatanggap ng Balik Eskwela Task Group mula noong May 30. Average na 10 walk-in complaints araw-araw at higit sa 100 feedback, comment at complaints sa kanilang social media account araw-araw. Hanggang June 17 pa ang Balik Eskwela Task Group. Sa kaso ni Imelda, isang walk-in may agarang solusyon ng DepEd. Tawagan po natin yung school. Tatanong natin kung ano yung status, no? Kung nakabayad siya na wala siyang utang, wala po silang right to hold the 137. Kaya po namin yung i-ano. Okay? So, yun po muna ang tatawagan natin. Kung ngayon, may utang yung bata, you have to settle po. Para makuha niyo po yung 137 at saka yung diploma. Yun lang po. Paliwanag ni Asprer, kahit problemang pamilya na maaaring maapektuhan ng pag-aaral o enrollment ng isang bata, ginagawa ng paraan ng Department of Education basta kakayanin. Common complaints, not really complaints, it's that the parents, they have a loan to the private school. Diba naman, we always tell the parents, of course we understand them because of the financial problems, crisis in the family, but we always tell them, ang utang ay dapat bayaran with the values Yun also. Yun ang usual solution. Yun ang usual solution. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Puntahan natin at paranin na ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Mula sa Radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam. Good morning, Ka Francis and Serena. Hintay muna ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bago ito maghayag ng official statement kaugnay sa administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte kapag ito ay opisyal na nanaupo bilang bagong Pangulo ng bansa sa Hunyo at 30.
Ito'y ayon kay MILF Peace Panel Chair Muhadjir Iqbal sa panayam sa kanya ng Radyo ng Bayan Marawi via phone touch kahapon ng umaga. Ay Chairman Iqbal, pagkinggan muna nila ang mga pulisiya ng Administrasyong Duterte saka maglalabas ng komento o official statement ang MILF lalo na sa usaping prosesong pangkapayapaan. Habang hinihintay ito, binigyang diin ni Iqbal ang kanilang patuloy na mapayapang pagkikipaglaban para sa pagsasabatas ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Anya, sana'y huwag makalimutan ni Duterte ang kanyang binitawang suporta para sa Bangsamoro noong kasagsagan ng pananampanya nitong nakaraang eleksyon nang siya ay mapunta sa Camp Darapanan ng MILF. Napag-usapan man nila ang federalismo na sa tingin nila ay wala namang masama dito, ani Iqbal, kakaiba pa rin ang setup ng pagkakaroon ng Bangsamoro Autonomous Entity dahil sa kakaibang kultura, paniniwala at komposisyon ng pamamahala ng bawat probinsya ng rehiyon dahil sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng mga sultan tulad ng Sultanate of Sulu, Sultanate of Maguindanao, Sultanate ng Patapto ng Pungaranaw. Ani Iqbal, napaka-proseso ang lalakbayin ng federalismo para maisabatas ito ng Kongreso kung ihahambing sa BBL na mahabang proseso na ang narating. Ani Chairman Iqbal, kapag naisabatas ang panukalang BBL ay maaaring maging template ito sa pagbuo at pagsasabatas ng federalismo. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Lanao del Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Narito naman po ang Tayug Radyo ng Bayan kasama si Leslie Hemino na imbag abigat. Leslie, konektado ka. Yes, maraming salamat po, Ma'am Sarina at kay Sir Francis. Narito po ang ating balita, nagbibenta ng mga school supplies na mas mababa sa suggested retail price sa mga business establishments dito sa lalawigan ng Pangasinan sa Department of Trade and Industry. Ang kay Marjorie Loresco, na siya ang Chief Industrial Development Specialist ng Nato ng Tanggapan, sa kanilang sinagawang monitoring mula April ngayong taon, walang establishmental lumabag sa SRP. Ngunit kanya din namin na mayroong isang nabigyan nila ng warning, ngunit kagyat naman na tinama ang presyo ng kanyang old stock na hindi na ibenta nung nakalipas na taon. Nabatid dito na maaari pa rin ibenta ang mga old stock ng school supply, ngunit sa mas mababang halaga kumpara sa mga bago. Kanyang binanggit na lahat ng business establishments ay sumisunod sa apila ng GTI na magsagawa ng special sale sa school supplies, kasama na ang bag, payong kapote, school uniform at iba pa. Ang ilang mall sa lalawigan ay nagalok ng promo gaya na Best Buy 1 Take 2 at Buy 5 Take 7. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hemino ng DWRS Tayug Pangasinan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Hemino. Good AM ka, Francis. Rain po ang Media ng Bayan. First time kong nag-text sa inyo, ang ganda ng partner mo sa TV. Hey! Demi Banjo Pogi Maramag Bukidnon. Thank you. Good morning po, Radyo Vision. Ang ganda po ng programa nyo. Lagi po kayo kasabay sa breakfast ko. God bless. From Dino Barangay, Kirum-Kirum, Tawagan Oras, Eastern Samar. Salamat po. Good day, Ma'am Shia at Ka France. Happy listening to Tatay Saning at sa bombero niyang husband from ME. Thank you. Magandang umaga po sa inyong programa, Poloy ng Kinokol. Hello, PTV4. Mabuhay po kayo dyan. Patas po kayo at walang kinikilingan from Malita, Davao Occidental. Thank you. Good day, Ma'am Sarina. Napakaganda mo po. Oh, yeah. Okay, good morning po. Pabati naman dito sa Lebac, Sultan Kudarat. Maya Paya. Oy, Sultan Kudarat. Sa Cotabato na ito. Assalamualaikum. Okay, happy to Barangay 89 Chairman Melba Villalino, Tacloban City from Leyte of Albert Moreno. Okay. Ito naman po, good morning sa inyong dalawa. Napakaganda ng tandem nyo. Dito kami nanonood ng balita. Sol ng Mati City, Davao Oriental. Maraming salamat po. Good morning dahil kay Tatay Digong, first time ko nanood. Nag-tune in at tuloy-tuloy na ito sa PTV4. Ang number 1 na papanoorin ko. Mula kay Nestor ng Bagaw Tawi-Tawi. Maraming salamat. Good morning PTV, Radyo ng Bayan. This is our new favorite station. Mabuhay kay John Yoli ng Cebu City. Good morning PTV4 at Radyo ng Bayan. New viewers din po kami, taga Zamboanga, Sibugay, Gaser and Diamante family. God bless. Maraming salamat. Good morning PTV4 at Radyo ng Bayan. Pakigreet po kami sa Plaridel, Bulacan. Hi to Sayo family. Suki kami ng PTV4 at Radyo ng Bayan. Keep up the good news. God bless. Maraming salamat po. Go PTV4 and Radyo ng Bayan. The best report news. Watching everyday. Support Duterte. Resvic Estorpe ng Quezon City. Maraming salamat Maraming salamat po. At doon sa mga taxi naman, mga UB UBs Express na for slim only, wag ganon.
Huwag ganon. Malupit kayo. Okay, and with that, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong araw dito sa Radyo Vision. At kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.